Sa wagas, nahuli ka rin namin. Ba? Hinahirapan mo kami. Sige. Iwanan niyo na kami. Sige na. Ako na bahala dito. Sir. Nick Aras! Agent Nick Aras! Ano? Kamusta na? Sir naman eh. Sumusobra na yata itong pag-disguise ko eh. Tinutotohanan niyo masyado. Sensya ka na. Undercover agent ka. Hanggang hindi tapos ang assignment mo, hindi ka pwede lumitaw. Eh sir, paano kung mamatay ako? Paano pa ako lilitaw? Hindi tayo pwede mapakasakali. Marami ng agent sa kalaban. O palagi mo kung wala. Isang salita lang sa labas na undercover agent ka. Delikado na. Mamimili ang buhay mo. Sir, ang mahirap nito, pati misis ko, hindi alam ang tunay kong pagkatao. Talagang ganyan. Oh, kamusta na? Napasok na ng gusto ang sindikato? Eh sir, hindi ko pa nakuha lahat ang sakop ng kanilang operasyon. Pero titiyak kong malawak. May international connection yung gun smuggling operations nila. Sige. Pakakawalan kita. Kunwari nakatakas ka. Eh sir naman, i-coordinate niyo naman sana sa mga bata niyo. Eh baka ngayon mapahamak ako. Don't worry. Akong bahala ron. Ibibigay kita dun sa mga trusted kong bata. Sila lamang nakakaalam kung sino ka talaga. At sasabihin ko sa kanila kung paano ka patatakasin. Eh sir, baka pwede naman mag-request. Gusto ko sana makita ang misis ko kahit isang araw lang. Pagkatakas mo, kontrahin mo kagad ng sindikato. Hey, saka na yung misis mo. Sir naman. Trabaho yan. Yes. Yes sir. Sige. Ambulance sa labas. Napalakas yata ang suntok mo. Okay, kaya mo yan. Ede. Bahala ka na, Nick. Dagat. Sigurado bang clear na rito? Oo, sigurado mo to. Wala naman tao na. Kasi... Oh, sir. Punta ko nga sa misyon. Sige, thank you. Tara. Sige. Ingat. Nick, ano ba nangyari sa'yo? Pagkayon ka lang. Hindi ka man lang tumatawag. Pwede ba huwag ka masyado mag-alala? Di ba sabi siya may kausap lang tao dito sa may Batangas? May tinapos na akong deal. May tinapos kang deal sa Batangas. Eh bakit ganyan na itsura mo? Para ka nakipagbugbugan. Ito, wala to. Nauntog lang yung ano ko sa jeep na sinasakyan ko. Nick, ano ba talaga yung negosyong pinasok mo? At bakit kung ilang linggo kumawala ka dito sa bahay? Sandali lang ha.
sa'yo. Ellen, pwede ba tigilan mo na ako? Walang mangyayari niyan eh. Huwag ka na masyado mag-alala. Marangal tong hanap buhay ko. Natatakot lang ako, Nick. Ba't ka naman natatakot? Bakit naman ako natatakot? Eh, nung isang linggo, merong isang mamang pumunta dito. May hinahanap. Boy Dagit daw. Ang sabi ko sa kanya, naku, mama, baka ho nagkakamali kayo dahil walang Boy Dagit na nakatira dito. Meron daw, sigurado siya. Ayun, nagpumili at pumasok dito sa bahay. Nakakita ng litrato mo dyan? Yun daw si Boy Dagit yung hinahanap niya. Teka nga muna, Nick, ano ba yan? Sino yung taong yun? May bigote pero hindi nagpakilala. Ano raw ang gusto? Eh, hindi ko alam. Pero teka nga muna, Nick. Ano ba talaga nangyayari? Sino ba yung Boy Dagit na yan? Wala, baka nagkamali lang siguro yun. Huwag ka na mag-alala. Ha? Sandali. Ito pang gastos at meron pa akong taong kausap sa Laguna. Tatapusin ko lang to. Siguro next week na ako makakauwi, ha? Hindi ka man lang ba maghahapunan, Nick? Hindi na, busog pa ako eh. Mahuhuli pa ako. Sige. Teka mo. Sige na, isara mo na tong pinto. Huwag kang papasok kahit sinong tao. Ha? Huwag. Lalo pag pinahanap ako. Lock mo. Big talaga ako sa'yo, Boy Dagit. Paano mo natakasan yung mga biik na yun, ha? Alam mo, ang dapat pala itawag dito, ano eh? Boy Palos, ha? Diba? Dulas eh, ha? Hindi na pwedeng bara-bara ngayon. Madali tayo matitimbog. Ang importante, dapat ang mga lakad pinaplano ng husto. Alam mo, Boy, hindi po pinaplano mo eh. Kamado na sigurado tayo sa mga lakad natin. Sino ba nung mga pagsabing papasok yung mga NBA doon? Eh, alam mo naman yung lugar na yun, di ba? Yung ibang mga park doon, hawak natin. Bakit di natin kusapin si boss? Mainit na yung lugar na yun, ah. Boy, ako lang pwedeng kumausap kay boss. Ngayon, kung may suggestion ka, paraanin mo sa akin. Hindi gusto ni boss na kung sino-sino nakakakilala sa kanya. Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang, dapat ang operasyon pulido. Yung mga baril na pinupuslit natin, baka malaman ng NBI kung saan nanggagaling. Tsaka yung mga negosyante na bibigay sa atin ng protection money, hindi kaya nang tumutuga. Masyadong marami pinoproblema ito. Tatanda ka agad yan. Teka pare, ako nakabandera dito eh. Ha? Oh, sige. Bukas, samahan mo ako. Papasyalan natin yung tsekong ginagatasan natin. Para hindi mo naman sinasabi, ikaw lang nakalantad. Hindi yung pare sinasabi ko si boss. Gusto kong makilala. Kayo ba nakilala niyo na si boss? Hindi, siya lang. Oh, pare-pareho na naman tayong chimoy dito ah. Chimoy nga, chimoy. Pero mas malalaki bayad natin, di ba? Sosyal na chimoy ang dating natin. At saka kaya nga, ginawa akong kanang kamay. Lahat ng pinag-uutos nung ginagawa ko. Ganon yun. Yan, nakakahalata ako sa'yo. Baka mas malaki racket mo sa amin eh. Hirap. Pang kulit mo eh. Parang kasirang plakang pabalik-balik. Ganon. Tigilan mo nga ako. Ang sa akin, prinsipyo lang eh. Nagpapakahirap tayo. Hindi lang naman ako, pati itong mga to ah. May mga namatay na tayong kasama. Prinsipyo. Munisipyo lang. Oy, lak ako. Munisipyo, tigilan mo na ako. Lak. Magkano lak? Para ako. 10 lak. Easy. Bukas ha, may lakad tayo ha. Sigurado ba yan? Oo. Tapos pakilala mo kay boss. Eto ka na naman! Tatanda ako sa'yo eh. Minom na lang tayo. Pare. Oh, pasensya na kayo ha. Wala kasing maid namin eh. Oh, ikaw ha. Tama na. Sige, Han. Kumano muna kami dito. Swerte mo talaga, Chen. Isang katutak na ang pera mo. Maganda pa yung watot mo, ha? Huwag muna akong bulahin yan. Ano na naman ba ang gusto mo sa akin? Kasi, di na ubra yung dati nilalagay mo sa amin, eh. Yung ilang koneksyon na yung mga pulis dyan, bubo ko na. Tapos, si Mayor pumapapel dahil malapit na eleksyon. Kaya na pag-iinitan yung mga tagtara mo dyan, so na bat mo, tsaka yung mga club mo. Bakit naman binibigay ko sa inyo bumubunan?
malaki na rin ang panganib sa amin. Tsaka tumataas ang presyo ng bilihin, di ba? Yung pala mga babaeng pinangako niyo sa akin, nasaan? Ikaw talaga, basta pagkukwarta namin, di mo iniisip eh. Ito muna ang pag-usapan natin, di pa tapos to eh. Mahirap yan. Totoo ba ito? May pulis na nagpuprotekta sa amin, ba? Pero, pag may na-assign na ibang pulis dito sa amin, hinaharas din kami. Hindi naman kayo malakas sa ibang ahensya ng pulisya eh. Hindi rin kayo malakas sa NBI eh. Mr. Cheng, ang importante, malakas kayo sa amin. Kaya sa amin kayo dapat matakot. Dahil yung mga pulis na sinasabi mo, yung mga NBI na yan, may mga batas yan, may mga regulasyon. Kami wala. Okay. Magdaragdag ako. 20%. Pero, yan na lang sa taong ito ah. Depende kung hindi tataas ang presyo ng gasolina. 20%. Malaki na yan ah. Yan. Pwede na yun. Okay. Hindi naman kami ganun kasiba eh. Kung gano'n, sige. Sandali lang ah. Sunod pa, bagong 20. Yan. Okay. Bill. Post do ka dati, di ba? Hindi ilalagay ko lang dito para... Bakit dito, hindi ba magkakasya? Salamat. Mr. Cheng? Ano? Mapulit. Kayo mga nasa looban! Magsisuko na kayo! Napapanigiran namin ang bumbahay! Alam namin kung ilang kayo. Ang mabuti pa, sumuko na kayo para hindi na tayo magkabanatan! Hindi ko alam! Ano ka ba? Bistado na tayo ng parang. Alam natin ang kilos natin! Boss! Boss! Nagkalat mo mga pulis sa labas! Banatan akong banatan! Boss, may tama ako. Malayo sa bituka ito tang nasiba ka sa pera. Tapalang ang kwarta yan, mawala yan. Hoy! Hanap mo ng gamot ng bata ko. Ano hinihintay mo? Ihanap mo na sa bahay! Ano? Una na. Bakit ka? Tugtog ka! Hindi mo laki-laki ng problema natin dito eh! Ano ka ba yan? Nakita mo na papaligiran tayo! Wala na pa tayo sa mga yan! Bukas sa panirahan tayo! Ano gusto mo? Sumuko tayo! Gagamitin natin ang utak yan. Lalabas tayo nito. Pero hindi tayo ma-arresto ng mga yan. Si Captain Ting ito. Narito kami sa bahay na katapat ninyo. Sino ba ang leader ng grupo yan? Anong pakialam nyo? Merong isang businessman dito. At buntis na babae. Sige, lumusob kayo. Kakarnihin namin itong mga ito. Huwag na kayo magtapang-tapangan riyan. Bistado na namin ang sindikato nyo. Ang mabuti pa, sumuko na kayo. At nang hindi masayang ang mga bala ninyo. Sige! Subukan ninyo. Pira-piraso kong ilalabas sa mga hostage. Ito pag nagmatigas kayo. Nangatain ko muna ang pira-piraso nila Manila. Ngayon, pag nasa akin ang kapangyarihan ng demonyo, kahit anong klaseng bala nyo hindi natatalab sa akin. Akala ko utakan natin sila. Hindi utak ang ginagamit mo! Ano ba gusto mo? May mungkahi ka ba? At saka, sino ba ang leader dito?
Kita mo, yan sinasabi mo nga at na naman ng hostage. Sino maniniwala sa'yo? Akala mo ba siseryoso ka ng mga yan? Bakit? Akala mo hindi ko kayang gawin? Hindi ko pa ginagawa, pero pag pinilit ako mga yan, gagawin ko. Tatabtangin ko ang laman ng mga kasato, tapos nanagatin ko. Ganyan ang ginagawa sa probinsya namin, baka akala mo. Hindi na pinag-iisipan na sinasabi mo. Ito ka na naman, si Mr. Plano. Ano ba gusto mong gawin ko? Pag-ring, hello! Seems like, sandali lang ho, nagpaplano kami, gano'n ba? Gano'n! Hindi sa lakas ng boses, utak ang gagamitin mo! Gusto pa yata ibulong mo. Kuya, sagutin mo. Hindi ba ikaw ang leader ng grupo? Oo nga, ako nga leader. Kaya inutusan kita, sagutin mo. Ikaw ang inaataas na kutsuwari at ng grupo, kung lang sagutin mo! Hello? Si Captain Romeo Ting ito ng Police Department. Sino ba ito? Si Boy Dagit. Ikaw ba ang leader ng grupong yan? Wala. Walang leader sa grupo namin. Okay. Ano-ano ba talaga ang gusto niyo? At sisikapin namin gawin para mapagbigyan kayo. Yung kaya namin. Huwag niyo lamang sasaktan ang mga hostage ninyo. Kung hindi si Hector Benson ng NBI, sabihin mo, si Boy Dagit to. Yan na sinasabi siyang ginagamitan ng utak. Utak! Utak ng ulo ng boss, pero tingin ko din eh! Ikita mo ng tambak na yung pulis sa labas, tatagdagan pa ng NBI! Pabayaan mo sila magkagulo-gulo. Mapapatalbugan yung mga yan. At kung may balak sila sumugod, matatagalan bago sila umilos. Boss! Marami ng dugo na wala kay Topik. Baka naglanting yan. Baka talaga ako, magdagdagan ang problema ko ha! At hindi na nagpakalalaki dahil dalawang ko yung bukas na paano madali mo! Sige! Una kong gatatin ang utak mo! Masyadong maingin ang ulo mo! Kung papatay mo si Topek, ilan lang tayo dito! Kung magkakaupakan tayo, pareho tayo papagsak, walang mangyayari! Hindi tayo magkalaban! Yung para sa labas! Hello? Yes? Ito ba si Chief Benson? Sino to? Captain Ting! Kumusta na? Captain Romeo Ting! Ano bang pwede kong may paglilingkod sa inyo? Si Boy Dagit? Oo. Kilala ko siya. Nahuli na namin yan, pero nakatakas. Ha? Ako ang gusto makausap? Ilan ang hostage? Kap, saan ka mong ang lugar niyan? O sige, pupunta na ako riyan. Thank you. Yes, sir. Nice meeting you, Mr. Benson. Ano ba nangyari? Dalawang hostage. Nasa loob ng bahay na yan. Mag-asawa. Apat na armadong lalaki. Ang nasa loob din ng bahay na yan. Makakasangkot sila sa gun running, extortion at white slavery sa nilibig nila. At mukhang Boy Dagit ang pangalan ng leader nila. Baka naman hindi siyang leader. Mukhang kilalang-kilala niyo ang Boy Dagit na yan. Eh, hindi naman. Like I said, nahuli na namin siya, pero nakatakas. Kayong hindi niya makausap. Nasa akin ang telephone number.
Kausapin natin. Sagutin mo! Bakit ako ulit? Ikaw kasi yung parte mo, ikaw lang may utak dito. Di ko sagot! Hello? Si Boy Dagit ito. Boy Dagit? Si Chief Benson to ng NBI. Hindi ba? Wala akong masabi. Wala ka palang masabi. Ba't kinatatawag-tawag mo yung beso na yun? Akala ko ba pinaplano mo lahat ang kilos mo? Sa wala nga akong masabi! Tigil-tigil ka kanina. Palpa ka pala eh. Hindi ako palpak ah! Ikaw lang sa amin dito! Ikaw palpak! Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit binagsak. Siguro. Naramdaman niya, may ibang nakikinig. I'll try again. Ang hayop na ito ka nainisip mo. Hoy, ikaw. Ninisan, hindi pa kami natimpo, guys. Sinama ka lang namin dito. Natimpugan tayo! Ito ang malas eh! Ikaw ang malas eh! Tignan mo! Ito ang buisit! Ito dapat patayin! Ha? Ikaw ang malas! Ikaw ang malas eh! Dapat sa'yo patayin! Dapat sa'yo patayin! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! High blood ka rin pala eh! High blood ka rin pala katulad ko eh! Tama na yan! Ano nangyayari sa atin? Pero kung po pwede ka, lumayo muna kayo. Ako na lang muna makikipag-usap sa kanya. Gusto namin malaman nangyayari dito. Kaso namin ito, Mr. Benson. Hindi naman ako nang-aagaw ng credits eh. Alam ko kaso niyo ito. Sasabihin ko naman sa inyo ang mapag-uusapan namin. Par, pagbigyan mo muna ako. Baka may gustong sabihin yung tao. At ang ibig niya, walang iba nakikinig. Okay. Papayag ako. Pero dalian mo lamang. At ayokong makikipag-commit ka sa kanya. Wala sa aming policy ang makipag-compromise sa mga tao niyan. Kapita, pagka nakakalimutan nyo, alagad din ako ng batas. Okay, mga bata. Labas muna tayo. Hello? Boy Dagit? Ikaw ba yan? Wala bang ibang nakikinig? Makinig ka mabuti. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap mo. Huwag kang lalantad. At gagawa ko ng paraan dito para hindi ka mapahamak riyan. Mahirap na. Peligroso para sa'yo. At mas mahirap kung malaman ng sindikato kung sino ka. Cool ka lang dyan. Tsaka boy, huwag ikaw sagot ng sagot sa telephone. Napagkakamalan ka ritong ikaw ang leader. Oo. Laylo ka lang. Okay? Sige. Oo. Kailangan namin ng isa sasakyan nakaparada sa harap ng bahay. Mga alas 9 mamayang gabi. At paalisin lahat ng pulis sa paligid. Kailangan walang harang sa daraanan namin. At dapat punta ang sasakyan. Kailangan ka ng desisyon sa grupo. Sino nagbigay sa'yo para
pinagpaplano mo? Oo, pinagpaplano, oo. Pinakakausap, oo. Pero nasa akin ang huling pasya. Kailangan may approval ko kung ano man ang pag-usapan niyo ng mga yan. Eh, ba't hindi mo kausapin? Aray ko! Umihinga pa tiyong ko! Nawain na itong doktor. Ano ba na-schedule ang panganganak niyan? Isang linggo pa, pero Isang linggo pa pala eh. Iutok mo, kapag lang yan. Kung kabuwanan niyo ngayon, alam mo ang oras pwede na mga anak yan. Kaya ang misis, gagawin namin ng paraan. Parang gagawin. Ito problema natin, hindi pa natin nasusolve, hindi pa natin nagagawa ng paraan. Gagawin mo ng paraan yan, ako ba na? Ako, makakagawa ko parang dahil ginagamit ko utak ko. Ikaw, puro ka nagla! Wala siyang sinabi. Wala siyang demands. Hindi klaro eh. Medyo naguguluhan ang isip. Pero ang sabi niya sa akin, hindi siya ang leader ng grupo. Nililigaw lamang tayo niyan, Mr. Benson. Tingnan mo, hanggang ngayon, ayaw magsabi kung anong gusto nila. Puntahan ko kaya mismo. Makikipag-usap ako. Delikado, sir. Tsaka isa pa, operasyon namin ito. Baka madisgrasya ka. Sir, responsibilidad pa namin ito. Ang mabuti pa, gamitin natin ang psychological approach. Sarento, ipasok mo rito si Mrs. Anong ginagawa dito niyan? Asawa siya ni Boy David. Matagal na namin sinusundan ang asawa niya. Kap, pati ba naman misis? Isasama natin dito? Sir, let me remind you that this is an outright police operation. At diskarte namin ito. Mrs., ang asawa ninyo ay isa sa mga hostess sa bahay niya. At ibig ko, tulungan niyo kami. Kumbisihin niyo siyang sumuko sa amin. Sinasabi ko na nga bang napakasama na ng pakiramdam ko sa pinaggagawa ng asawa ko eh. Nick! Makinig ka! Si Elena to! Nick? Sinong Nick? Si Boy David na nariyan ah. Nick ko ang tunay ng pangalan. Nick Aras. Hindi ko nga ako malaman kung saan niya kinuha yung pangalang Boy David eh. O sige, tuloy mo, panawagan mo. Nick! Si Elena to! Parang awa mo na! Nick! Sumuko ka na! Maawa ka naman sa akin, oh! Ano? Sino yun? Ako yun. Yun ang tawag sa akin ng misis ko. Nick pala ang pangalan mo. Hindi ba pangalan Santa Claus yun? Pero ang dating ng miss mo, parang under ka. Hindi nakakatawa yan. Ginagamit na naman pulis ang misis ko. Ano? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, padadala ka sa padrama niya. Nick, itigil mo na yan! Hindi mo man lang sa akin sinasabi ang mga pinaggagawa mo! Nick! Napakalaki pa naman ang tiwala ko sa'yo! Parang awa mo na! Sumuko ka na! Nick! Nick, papatayin ka nila pag hindi ka dyan lumabas! Nick, lumabas ka dyan! Pag hindi ka lumabas, ako mismong pupunta dyan! Walang hiya talaga itong mga babae ito. May isang nanganganak rito! May isang dumadagdag ron! Ang dapat sa mga babae ito, magpapapatayin eh! Tumahimik ka na lang, pupunti na ako sa'yo! Boy, saan ang misis ko yan? Saan mo?
Ano ginagawa mo dito? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Bakit ka pumunta dito? Delikado dito. Delikado nga, kaya nga mas mabuti pa sumuko ka na. Bakit ka ba nasangkot dito? Mahabang story. Mabuti pa, malis ka na. Halika na. Malis ka na. Anong nangyayari sa kanya? Tatamahan lang ba tayo dito? Yan. Paalis na natin ang misis ko. Alam ko na kung bakit ka na pinapunta dito. Para malaman kung saan yung mga pwesto natin ngayon, pag pinalabas natin yan, sigurado marami na malalaman ng parak, marami na may kukwento yan. Paano nila malalaman kung ano gusto natin? Hindi sila tumatawag sa atin! Bakit hindi yung misis ko utusan natin? Kausapin niya! Bakit ang isip mo? Eh di pa paano? Dito ka mo sa telepono! Kita mo to? Hindi ko alam kung anong telepono ng mga yan! Hindi pa naiintindihan! Hindi sila tumatawag sa atin! Nakatunga nga tayo rito! Kanina pa tayo rito! Ano ba? Kontrolado na ang sitwasyon! Sige. Lumabas ka, ikaw makipag-usap. Ayaw humarap doon. Pagkamalan pa ako, leader. Lumabas ka ron at sabihin mo kung anong gusto ko. Kailangan ko isang bus. Full tank, isang driver, walang checkpoint, walang nakakalat ng mga pulis. Sige, lumabas ka, sabihin mo! Halika na. Nick, alias Boy Under Bisaya. Ikaw lang, iwan mo mismo. Ma! Lalabas ako! Huwag ka pa! Dura! Dura! Ang bus na walang laman, isang driver na hindi armado, walang checkpoint, walang mga pulis, yun lang at papakawala ng mga hostage. Alam niyo naman na hindi rin kayo makakalpas sa batas. Kahit saan kayo magtago, pinalalala nila ang mga sitwasyon eh. Hindi ko to gusto. Hindi ako leader ng grupo. Pero ikaw ang kausap namin. Paano namin ngayon malalaman na susunod kayo sa kondisyones kung hindi namin alam kung sinong leader ng grupo nyo? Tutuparin niya yun. Sisiguraduhin ko yun. Walang mangyayari sa hostage. Sino ba talaga ang leader? Yen Tabak ang pangalan niya. Ginagamit niya lang akong front. Malabo yata usapang ito, sir eh. Captain Ting. May babaeng buntis na mga anak na doon. Sundin lang natin ang gusto ni Yen Tabak. At sigurado kung wala mangyayari sa mga hostage, akong bahala ron. Sasagutin ko yun. Paano nung kami magtitiwala sa'yo? Eh, kasamahan mo yung mga yun. Sabihin mo sa Yen Tabak na yan, palayain na muna niya yung babae. Pwede ba? Ang awa mo na. Misis ko lang naman nilalabas eh. Ako maiiwan dito. Nahihirapan na siya. Hoy, huwag mo ako... Nabubulo na lang ako sa problema rito. Hindi ako si Mr. Kao mo, ha? Ano Boy Dagit? Ang tagal-tagal mo na. Hindi mo ako pinagbibisan mo pa. Alalahanin mo. Hawak mo mat mo, lintik ka. Ano? Ba't kailangan pakulo mo na yung babae? Nasisira pa sila ng bait? Sabihin mo sa kanila. Ipapakita ko sa kanila. Nagagawin ko mo ibang tao. Tatagtagin mo yung mga hostes ito. Hanggang hindi na tinutupad yung mga tahimik ito. Ha? Sige, bumalik ka na rito! Ano yun? Pinapatay na yata
ang mga hostage, ah. Hindi niyo siguro gagawin yun. Baka nanganganak lang yung babae. Sigurado ka ba? Babalik ako ron para malaman ko. Paano, Kapitan? Sige. Ano nangyari? Anong ginawa mo rito? Anong ginawa mo sa kanya? Pagpunuin mo ako kung inaangat-ngat mo ngayon ang tenga niya. Ngayon pwede tayo makapaglaban. Hindi na tayo tatalaban ng bala. Gusto mo tikmang may kalate. Atending, salamat. Binalado niyo sa amin si Boy Dagit. Kami na bahala sa kanya. Wala nga naman yun, sir. Total, magkakapatid naman tayo sa buhay, eh. Salamat ulit. O, paano, boy? Sigurado ako. Mabubulo ka na sa bilangguan. Hindi ka na makakatakas. Sigurado yun. O, sige. Tutuloy na ako. Okay. Thank you again. Good luck. Nick. Good work. Sir, pagod na ako. Hanggang kailan pa ba ako magdi-disguise? Nariyan pa rin yung sindikato. Hindi ka pa rin pwedeng lumantad. But at least, nabali natin tuhod nila. Anong gagawin natin ngayon? Makakatakas ko ulit. Tatakas na naman ako, sir. E paano naman ang misis ko? Nick, ako nang bahala sa kanya. Ipaliliwanag ko. Teka muna, sir. Hindi ba sila magtaka na palagi na lang nakakatakas? Hindi. Iba naman ngayon. Papatay natin si Boy Dagit. Sir, papatayin niyo ako? Hindi, Nick. Ang papatay natin si Boy Dagit is Nick Arasque. Palalabasin natin si Jaryo. Nakatakas si Boy Dagit. Nabaril. Napatay. Ang ibig niyo sabihin, sir, malilibre na ako? Right. Approve, sir! Okay.